Katangi-tangi po itong taon na ito. Kagabi po ay nagkaroon na po tayo ng rito dahil sinara po natin ang ating taon ng yubileo. Alam po natin na tayo po ay nagdiriwang ng 450 taong anibersaryo ng pagiging simbahan dito po sa Pasig ng Immaculada Concepcion. Na alam nating tunay ngang biyaya ng Diyos para sa pamayanan, para sa sambayanan ng Pasig. Kung titignan po natin ang Ebanghelyo ngayon, nakatono po dito ang nararamdaman at hamon para sa ating lahat na nagdiriwang po ng dakilang kapistahan ng Immaculada Concepcion. Yung una po ay pasasalamat. Nagpapasalamat tayo sa Diyos katulad ni Maria na nagpasalamat din sa banal na bokasyong ipinagkaloob sa Kanya na maging ina ng kataas-taasan, ina ng Diyos. Nung tinawag siya ng anghel, alam natin na maliwanag sa kanya na hindi siya karapat-dapat. Kaya ang papuri at pasasalamat ay sa Diyos. Ito rin po ang dapat nating disposisyon. Buong pakumbabang pasasalamat sa Diyos. Hindi lang itong nakaraang taong ito ng yubileo, kundi pagkatapos ng 450 years na ipinagkaloob sa atin bilang mananampalataya sa simbahang ito. Ikalawa ay pagtitiwala sa Diyos. Si Maria ay natakot nung una, maaaring dahil yung anghel na nagpakita sa kanya ay kakaibang karanasan, lampas sa karanasan ng tao. Pero yung takot at pangamba ay dahil sa kanyang haharapin. Nung sinabing siya ay magbubuntis, alam niyang malaking iskandalo ito. Iskandalo dahil sino ba naman ang maniniwala na siya ay magbubuntis dala ng Espiritu Santo? Pero nung ipiniliwanag lahat ng anghel ang magaganap, ang pinanghawakan ni Maria ay pagtitiwala sa Diyos. Sinasabi ng Diyos sa atin katulad ni Maria, anumang pagsubok, magtiwala tayo sa Diyos. Pero meron pa pong ikatlo. Katambal ng pasasalamat at pagtitiwala ay isang gawain. At yan po ay paglilingkod. Yan ang pinatunayan ni Maria. Naunawaan niya kung ano ang plano ng Diyos, ang plano ng kaligtasan. At pagkatapos ng lahat, siya'y umuo. Sinambit niya ang kanyang fiat. Ako'y alipin mo, Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa iyong salita. Lahat po tayo, mga alipin lang, mga lingkod ng Panginoon.
posisyon, poder sa buhay, dapat parati buong pakumbabading paglilingkod. Hindi inaari ang tagumpay ng mga nagawa, kundi patuloy na naglilingkod, mapansin man o hindi. Naglilingkod para marating ang maraming tao, lalo na po sa laylayan. Sa bawat butil ng rosaryo ay may biyaya. Tatlong disposisyon para magdiwang ngayong taon ng yubileo. Taon na alam nating biyaya ng Diyos. Pasasalamat, pagtitiwala, at paglilingkod. Kahapon sinabi ko, nung nagprosesyon nga kami pagkatapos ng misa, isinara ang Porta Santa, hudyat na tinatapos ang taon ng yubileo. Pag may sinasarang pinto, may nabubuksan pang maraming pinto. Ang simbolo ng pinto ay si Jesus. Nung nakaraang taon, si Jesus na ating pinapasok sa ating buhay, ang siyang gumagabay sa atin. Si Jesus noon, ngayon, at sa hinaharap. Si Jesus na sandigan ng ating pananampalataya. Si Jesus na ating pag-ibig at pag-asa. Tandaan po natin, pag may bubuksang mga bagong pinto, si Jesus pa rin ang papasukin. Kami, ninanais namin ulan ka, higit sana kami. Sana ang pagdiriwang ng yubileo ay araw-araw sa ating buhay. Buksan natin ang pinto ng ating puso sa ating kapwa, sa ating mga mahal sa buhay sa tahanan. Saan man tayo naroroon, buksan ang pinto ng ating puso para sa kapwa. Makita si Jesus na nandyan, nananahan sa bawat isa. Dapat mahalin at nagmamahal din sa atin. Amen.